Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang magandang video ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang tungkol sa paglagay ng mga duration sa activity. So alam naman natin yung mga activity ay kailangan malagyan ng duration yan o bilang ng araw o minsan na bilang ng linggo para magawa yung proyekto o yung duration ng project. Yung mga gawain, halimbawa, ng paghuhukay, yung pagpapalitada, pag-aasintada, pagbabakal, at iba pang mga gawain o activity sa isang proyekto. Sa video natin ito mga boss, step by step nating pag-uusapan yan. Kaya lang kung bago pa lang pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang isang pamamaraan mga boss, yung expert judgment. So, kung meron tayong mga project engineer, mga site engineer, project manager, pwede natin kunin yung opinion nila para makuha yung duration ng activity o yung haba ng araw na gagawin yung isang gawain. Ayan yung isa sa pamamaraan para makuha yung duration ng activity. Ang iba pang pamamaraan mga boss para makompute yung duration ng activity, yung tinatawag na analogous estimating. So, bali yung nakaraang project, ginagawang basihan para makuha yung duration ng activity. Ayan yung isa pa. At ang isa pang pamamaraan mga boss, yung 3-point estimate. So dito sa 3-point estimate, bali ang magiging basihan dito ay yung optimistic duration. Tapos meron tayong pessimistic duration ng activity. Meron din kino-consider na most likely duration. And then para makuha yung expected duration, yung most likely, tina-times 4 lang. Tapos idadagdag yung optimistic at saka yung pessimistic. At saka lang i-divide ng 6. Ang makukuhang answer, ayun yung expected duration. So, etong pamamaraan na ito, karaniwang ginagamit ito pagka hindi ganong kabisado yung kukunan ng duration na activity. Para mas safe, ginagamit itong 3-point estimate. Ayan, Tapos meron ding tinatawag na parametric estimating para ma-compute yung duration ng activity. So, yan yung karaniwang ginagamit natin sa estimate na mga video ko, Kukunin natin yung total quantity ng work. So, halimbawa, meron tayong total area na 200 square meter. Tapos, yung kayang gawin ng, halimbawa, isang mason at saka isang helper sa isang araw, 10 square meter, yung productivity rate nila. Yung duration ng activity is equal to total quantity of work divided by productivity rate ng manpower. So, yung magiging answer ay yung duration ng activity. Halimbawa, 200 square meter yung total area. So, di-divide natin dun sa 10 square meter na kayang gawin ng isang mason at saka isang helper. Ang answer nun is 20 days. Ayun yung isang halimbawa. Meron ding WBS method mga boss, yung work breakdown structure. So, bali, yung isang activity, hahatiin sa maliliit na parte. Tapos, pagsasama-samahin para makuha yung total duration ng activity. Okay, ayun lang mga boss, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe.
Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless.